From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ginawa tayong walang kasalanan, ginawa tayong walang kamatayan, ginawa tayong walang karamdaman, ginawa tayong walang problema, ginawa tayong hindi na maghihirap upang kumain pa. Hindi na dapat mag-OCW upang tayo ay makakain ng insakto. Hindi na dapat pang mag-ibang bansa upang maging masagana ang buhay. Ginawa tayo ng Panginoon, tayo ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Ngunit isang araw, dumating ang isang recruiter na masama. Nirecruit tayo at nilinlang, mga kapatid. Alam naman ninyo ang mga manlilinlang na recruiter, napakaraming mga matatamis na mga salita ng panlilinlang, at pagka ikaw ay napaniwala, mapapariwara ang iyong kapalaran. Ayan ang nangyari sa ating unang magulang, si Eva at saka si Adan. Sila'y ginawa ng Diyos upang maging malaya, may-ari ng lahat ng bagay na ipapamana ng Diyos sa kanila. At ang pinakamalaki dito ay ang buhay na walang kamatayan. Buhay na walang karamdaman. Buhay na walang problema. Buhay na ang pangangailangan hindi na dapat pagpawisan at pagpaguran, ibibigay ng Diyos. Ngunit, dumating ang recruiter. Ang pangalan niya ay si Satanas. Nilinlang ang ating unang magulang at napapaniwala naman. At pagkatapos, mga kapatid, bumagsak sa bilangguan ang ating unang magulang nang dahil sa sila ay napapaniwala ng false recruiter na ito na walang iba kundi si Satanas nang sinabi sa kanilang, naku, huwag kayong maniwala riyan. Maraming itinatago sa inyo yan. Sinabi ba ganyan, hindi kayo mamamatay kung kayo ay kakain sa bunga ng tanim na ito? Hindi kayo mamamatay. Magiging Diyos kayong katulad niya. Pinangakuan sila ng isang bagay na para bang itinatago ng Panginoon sa kanila, ngunit nang sila ay napapaniwalat nalin lang, ang kanila palang nabagsakan ay bilangguan. Ano ang bilangguang ito?
ito ay ang bilangguan ng kasalanan, ito ay ang bilangguan ng kamatayan, at ito ay ang bilangguan ng mga karamdaman at problema na napailalim sa sumpa. Ito'y sumpa, ang pinakamalaking sumpa ay iyong nawala sa atin ang buhay na walang hanggan at kamatayan ang ipinataw sa atin. Binilanggo tayo ng demonyo sa katawang ito na binigay sana ng Panginoon, ngunit hindi natin napatuloy ang pagsusunod, kaya tayo ay nabilanggo at nawala sa atin ang ating kalayaan. Nakabilanggo tayo ngayon sa kasalanan, sa karukhaan, sa mga bisyo, sa mga karamdaman at lahat ng mga limitations ng sanlibutan ito na bigay ng masamang espiritu ni Satanas sa bawat isang kanyang nalinlang. Mga kapatid, ganon ang ating sitwasyon sa bilangguang ito na siyang bilangguan ng lahat ng tao. Ngunit ako'y nagpapasalamat sapagkat ang ating pong Panginoon at ang kanyang kaharian o pamahalaan, nung tayo'y sumuway at napasok sa bilangguan, ang pamahalaang makalangit na siyang gumawa sa tao, siya ang may-ari sa atin, tulad ng ang isang Pilipinong mangingibang bansa, ang may-ari sa kanyang karapatan ay ang Pilipinas sapagkat taga-Pilipinas siya, ngunit na-capture siya doon ng dahil sa mga paratang sa kanya. Ganon din ang ating pagkatao. Ang gumawa sa atin ay ang Diyos. Kaya tayo ay under sa pamahalaan ng Diyos. Nabihag tayo ngayon sa pamahalaan ni Satanas. At nakabilanggo ay naku po, napakalupit pala ni Satanas. Amen? Malupit pa sa mga taga Singapore. Hallelujah. Malupit na malupit. Sabagkat doon, tinotorture ka siguro ng ilalagay ka daw sa dry ice na nasa kabaong, tapos pahihigain ka doon para ikumpisal mo lang ang kasalanang hindi mo ginawa. Kuminsan daw, pagka ayaw mong magkumpisal, ilalagay ka sa isang maliit na room, may 6 tanner na air conditioner, bubuksan yon, huhubaran ka hanggang sa parang magiging ice candy ka na, mangungumpisal ka na nga. Torture ng demonyo at torture ng mga bansang banyaga yon. Sa mga walang kalabang-labang mga OCW. Ngayon, sa bilangguan ni Satanas, mas masahulang torture niya. Habang nasentensyahan ka ng kamatayan at hinihintay mo na lang ang kamatayan mo, ayun pa ang torture niya sa'yo. Karamdaman, bibigyan ka ng cancer, lalagyan ka ng tumor, tapos lalagyan ka ng rayuma, ng arthritis, lalagyan ka pa ng problema, kung minsan maluloko ka pa, pagkatapos karukhaan pa, at hindi ka niya pakakainin sa bilangguang iyon. At ikaw ay hindi na masaya sa buhay mo. Sabi ni Piping kanina, sino bang masaya pag kasi may hatol ng kamatayan? Wala, no? Wala, mga kapatid. Sino bang masaya? Tinotorture ka, masaya ka? Walang masaya na nasa ilalim ng sumpa. Ngunit ayon sa sinasabi ko, ang pamahalaang makalangit ay hindi nagpabaya. Woo! Hallelujah! Ang pamahalaang makalangit ng tunay na gumawa sa atin ay hindi nagpabaya sa ating mga karapatan. Hindi siya nagpabaya sa ating sitwasyon sa buhay. Naku, mga kapatid, binigyan tayo ng the best na abogado. Hallelujah! Binigyan tayo ng the best na abogado. Nang dumating ang abogadong ito, ginamit pa nga ni Satanas ang mga utos ng Diyos na sinasabing,
ang tao ay mamamatay ng dahil sa kanyang kasalanan. Kaya ang tao ang dapat mamatay. Para ba tayong nasa hukuman, pagkatapos ang demonyo ang ating accuser. Nagmamakaawa, mga kapatid, ang espiritong nagmamahal sa hindi pinansin ng demonyo yon. Ngunit wise ang abogado natin. Sinabi niya sa kanyang mga banal na kasulatan, totoo nga na ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Ngunit dumating siya at siyang nag-alay ng kanyang buhay. Hindi sana maaari yun. Ngunit paano niyang napangyari? Sinabi po ng Ebanghelyo ni Pablo sa Efeso na ang dalawang tao, kayo at siya, ginawa lamang niyang isa. Hallelujah. Sino? Tayo. Ang nagkasala at siya na walang kasalanan. Paano niyang ginawa? Ginawa niya tayong katawan at siya ang naging ulo. Colossians 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na walang iba kundi ang kanyang katawan. Ngayon, hindi na tayo dalawa. Iisa na lang tayo. Humarap. Siya ang ulo, nakadugtong na siya sa kanyang katawan. Sabi niya, gagawin kong katawan yan. Ako ang kanyang ulo. Ilan ang tingin mo sa amin? Isa lang. At ngayon ako'y may karapatan ng mamatay para bayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Hallelujah! Dumating ang kakampi natin. Kaya sinasabi ni Pablo, pag kang Diyos kakampi natin, sino ang laban sa atin? Hallelujah! Akala ni Satanas na pagka pinagbayad niya ang tao at ang Panginoon ang magbabayad, at ang ibabayad ay ang ultimate na bayad na walang iba kundi ang kamatayan, wala na. Hindi niya alam na ang Panginoon hanggang sa kamatayan, siya ang hari. Yon ang hindi alam ni Satanas. Yon ang hindi alam ng presidente ng kadiliman na si Satanas, na akala niya pagka napagbayad na niya ang abogado nating kumampi sa atin, pagkatapos ang bayad ay kamatayan, hanggang doon wala na, mawawala na siya. Hindi niya alam na ang dumating dito ay ang may-ari ng buhay at ng kamatayan. Hallelujah! Kaya nga binayaran niya ang ating kasalanan, at nung siya'y pumunta sa krus at ipinako at sinabi niyang tapos na, ang ibig sabihin, bayad na! Lumabas na kayo, sabi niya sa bilangguan, bayad na ang kasalanan niyo. Woo! Hallelujah! Hindi tayo lumabas na nakakabaong. Lumabas tayo buhay! Hallelujah! Isinauli sa atin ang buhay. Kinuha niya ang sentensya ng kamatayan sa atin. Kinuha niya ang ating bilangguan at winasak niya. Kasalanan, bisyo, karamdaman, karukhaan, yan ay kinuha niya. Binayaran niya ang ating kasalanan at ibinalik sa atin ang bagay na nawala sa atin. Pinalaya niya tayong muli. Napakagandang abogado niyan. Ano ang pangalan niya? Nang binayaran niya ang ating kasalanan, sabi niya, lumabas na kayo riyan. Lumabas na nga tayo. Paglabas natin, mga kapatid, ang ating buhay ay may pagbabago na. Nang siya, mga kapatid, ay inilibing, pangatlong araw ang abogado natin, isang kababalaghan ang nangyari sapagkat nabuhay siyang muli. Nako, nakita ng presidente ng kadiliman. Ano bang nangyari? Bakit buhay na naman siya? Ngayon, mga kapatid, sapagkat siya nabuhay na, hindi na siya mamamatay na muli.
At may ibinilin pa siyang pangako sa atin at ang pangako niya, sinabi niya, ang lahat ng susunod sa akin, kahit sila'y patay, ay muli kong bubuhayin. At ang mga sumusunod sa akin na buhay ay hindi na makakatikim pa ng kamatayan. Alam ninyo mga kapatid, ang kamatayan sa harap ng Diyos ay ang kamatayan sa espiritu. Sabagat ang Diyos ay espiritu, ang kamatayan sa laman ay walang kwenta sa Diyos. Sabagat ang laman ay maaari niyang buhayin muli. Ngunit pagka ikaw ay namatay sa espiritu, ang ibig sabihin, ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy. Wala nang magagawa ang grasya at kapangyarihan ng Diyos sa iyo upang makapagpanumbalik ka sa Kanya. Ayon ang tunay na kamatayan. Hallelujah! Ngunit iniligtas tayo ng Diyos sa tunay na kamatayan. Sa tunay na sentensya ng kamatayan, na sana tayo ay pupunta sa impyerno. Ngunit dumating siya, binayaran ang ating kasalanan. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos at namamatay na ang katawan mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka patay, natutulog ka lamang at isang araw, ikaw ay Kanyang bubuhayin. Bubuhayin ba tayo? Tingnan yung kaibigan niyang si Lazarus. Kahit namatay ng katawan niya, nagpapahinga lamang para sa Diyos ang kanyang katawan. Kaya umiiyak yung dalawang kapatid niya, si Maria at saka si Marta, at sinabi lang, Panginoon, kung ikaw sana'y naririto, hindi sana mamamatay ang kapatid namin. Sinabi ng Panginoon, maniwala kayong ako ang buhay at ang buhay at ang buhay na muli. I am the life and the resurrection. He that believeth on me shall live again. Sabi nung dalawa, opo Panginoon, naniniwala po kami sa pagdating ng pagkabuhay na maguli. Sa araw na yon, mabubuhay siyang muli. Sabi ng Panginoon, bubuhayin siya ngayon. Kaya pinalis niya yung bato, binuhay siya. 4 na araw, napatay na. Para sa wala pong paglilingkod sa Kanya at hindi pa napalaya sa bilangguan ng kasalanan, sila po ay mamamatay at mahihiwalay na sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya eto ang abogado ng ating kaluluwa ay pinapunta ng Ama rito upang siyang maging kakampi natin laban sa ating accuser na walang iba kundi si Satanas. The Bible says that the devil accuses the brethren day and night because he is the accuser. Inaakusahan tayo araw at gabi. Ang Panginoon naman ang siyang ating kakampi. Siya ang ating abogado. Mga kapatid, sa Kanya pong pagiging abogado, ibinigay na ang pangako sa atin na ang Diyos ay kakampi nga natin. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kahit po sino, hindi makakalaban ng laban sa atin. Sapagkat dito pinatotohanan ng Panginoon na napakarami nating kalaban ngayon na nag-oopos sa ating paglilingkod. Ngunit huwag po kayong mabahala. Hindi kayo ma-overthrow ng kalaban ninyo sapagkat meron kayong kakampi. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! Ano ang laban sa inyo ngayong accusation ng demonyo? Kailangang manatili kayo sa bilangguan ng kasalanan. Hindi kayo makakalaya. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Pumunta siya rito, ibinigay ang kanyang buhay. Anong gagawin mo pagka nakabilanggo ka sa kasalanan? Kailangan tanggapin mo ang tulong ng iyong abogado. Tatanggapin ba ninyo? Anong sinabi niya? Kailangan tayo panganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Na maliban kung gawin mo yan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos na siyang kaharian ng kalayaan. Tanggapin mo siya. Huwag ka nang magpaabogado pa sa ibang mga santo. Huwag ka nang magpaabogado pa sa relihiyon mo. Hindi makakapagligtas sa iyo yan. Huwag ka nang magpaabogado pa sa denominasyon mo. Hindi makakaligtas. Huwag ka nang magpaabogado sa ibang tao.
Di makapagliligtas sa iyo ang kapwa-tao mo. Huwag ka nang magpaabogado sa mga mahal mo sa buhay. Di makakapagligtas sa iyo yan. Ito ang abogadong tunay ng Panginoon ay pinadala niya at bayad na ang kasalanan mo. Ang gawin mo lamang ngayon, tanggapin mo yon at sabihin mo sa demonyo, tinatanggap ko ang ginawa ng abogado ng aking kaluluwa at ako'y malaya na. Paano mong alam na ikaw ay malaya na? Pagka meron ng pagbabago sa buhay mo. Ang mga rehas ng bilangguan mo ay naputol na. Anong mga rehas na yon? Kasalanan, bilangguan yon. Anong mga rehas ng kasalanan? Yung mga parapernelias ng kasalanan. Ano yun? Mga bisyo. Sigarilyo, alak, sugal. Amen? Yun, mga rehas yun. Nakakandado ka pa doon. Tanggapin mo. Ayun. Sabi ng abogado mo, tanggapin mo. Kahit dumating na yung abogado mo, kung ayaw mo sa kanya. Ako, ayaw ko. Ako lang mag-abogado sa sarili ko. Malalaya naman ako. Tanggapin mo. Hindi mo mapapalaya ang sarili mo. Tanggapin mo ang Panginoon. Paano mong alam na ikaw ay tumanggap na sa kanya at nakapagpalaya na siya sa iyo pagka nagbago na ang buhay mo? Ang mga salita ng Diyos ay nagpapalaya. John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalayain ka ng katotohanan. Ano pa? Ngayon mga kapatid, nakabilanggo ka ba sa karukhaan? Naku, napakalaki ng susi ibinigay ng Panginoon sa atin. Kukunin ba ninyo ang susi? Halimbawa, mayroon akong tuturong kwarto sa inyo. Ayan, kwarto. Ang lahat ng kailangan ninyong financial at material nandiyan sa kwartong yan. Gutom na gutom kayo. Uhaw na uhaw kayo. Pero lahat ng kailangan nyo nasa sa kwartong yan. Nang kayo'y lumapit mga kapatid, kinakalabog ninyo ang kapal ng pintuan. Pagkatapos, ginanon ninyo ang doorknob, nakakandado pala. Anong gagawin ninyo? Kahit na baril, hindi ninyo mabubuksan yan. Sapagkat napakakapal, talagang ginawang secured ang pintuang yan. Sabi nung boses sa loob, hanapin ninyo ang susi. Ano ang susi ng pagpapala na ibubuhos pagkabukas sa iyo, tatabunan ka? Sabi ng banal na kasulatan, ibigay ninyo ang mga ikapu at mga handog. At subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon Diyos, hindi mabubuksan ko ang mantuan ng langit at dungawang langit na ibubuhos ko sa inyo ang pagpapalang walang tapat na silid na kalalagyan. Napakarami ng mga tao hindi naniniwala bagay na yan. Palalayain ka ng Diyos sa bilangguan sa torture ng karukhaan. Kaya nga napakaraming nag-OOCW ng dahil sa karukhaan. Palalayain tayo ng Diyos dyan. Ang tanging pag-asa, yung mga sinabi niya, mga kapatid, ang tanging pag-asa ng isang tao kahit nasa Pilipinas siya ay sumunod sa kanyang mga salita. Bakit kailangan tayo sumunod at magkumpiyansa sa mga salita ng Diyos? Sapagkat ang Diyos, pagkarangako, hindi siya sinungaling. Amen. Sapagkat kung anong sinabi niya, gagawin niya. Ngayon, ang abogado natin, ano ang iniwan niya sa inyo na pangako? Sabi niya, anak, kung ako'y kailangan mo, tumawag ka. Ask. Pagka tumawag ka, humingi ka. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Hindi siya sinungaling. Pagka ikaw ay may kailangan, tawagin mo ang abogado mo at siya ay kakampi mo. Laban ng demonyo sa iyo, kaya ang karukhaan binigay niya sa iyo. Karamdaman sa iyong katawan, ibinigay niya sa iyo. Kailangan mga kapatid, ikaw ay mag-avail sa tulong ng Panginoon. Ano ang mga palatandaang siya ay kakampi natin? Kakampi natin siya sapagkat binigay niya ang kanyang anak bilang ating abogado. Amen? Pakinggan ninyo ito mga kapatid. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?
Kung ang kanya nga ang pinakamamahal na anak, ibinigay niya't hindi ipinagkait sa atin. Hindi ba kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay na walang bayad? Sinabi ng Panginoon yan. Kaya kakampi natin siya sapagkat ibinigay niya sa atin ang kanyang anak na siyang naging abogado natin. Ito ang pruweba na siya ay nagmamahal sa atin. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit siya pumunta rito, upang siya ang magbayad ng ating kasalanan at ibinigay niya ang kanyang sarili bilang bayad sa kasalanang yan. Sa makatuwid baga, ang ating Panginoon ay kaloob na garantiya natin sa lahat ng bagay. Na kung yung pinakamalaki na ibigay niya, may lalaki pa ba sa Panginoon? Wala na. Yan ang pinakamalaking kaloob ng Diyos. Yung mga maliliit-liit na mga bagay na yan, hindi kaya ibibigay ng Diyos sa atin yan. Damit, pera, pagkain, alisin ang karamdaman. Hindi kaya ibibigay ng Diyos yan? Ibibigay niya. Kaya eto ang magandang balita sa lahat sa inyong nasa bilangguan ng demonyo. Makakaalis kayo riyan. Naniniwala ba kayo? Sinong naniniwala na makakalabas sila? Alam niyo, ito naman ang delikado dito. Kayong mga nasanay na sa bilangguan, gustong-gusto na ninyong nakabilanggo kayo. No? Lalo na, nasanay na kayo sa kwaho. Naku, pastor, hindi na po ako alis dito. Ang sarap eh. May mga tao na ililigtas ng mga kapwa Amerikano nila noong World War II. Ililigtas sila sa bilangguan ng mga kaaway. Nung dumating na yung tagapagligtas doon, ay yung iba ayaw nang umalis doon. Ganon din ang sitwasyon ng mga nasa Ehipto, ng mga Israelites. Nang sila'y pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamay ni Moses, ang iba sa kanila, nasanayan na nila ang buhay sa bilangguan, na ayaw na nilang umalis, kontento na sila doon. Kaya sinabla kay Moses, ibalik mo na kami sa Ehipto. Bakit ba? Hindi ba sapat ang mga sementeryo doon na dinala mo pa kami rito sa ilang at dito mga matay lahat? Ibalik mo na kami. Sanay na kami. Gusto na namin yon. Ako, mga kapatid, ay nangangaral at nananalig na hindi ninyo gusto ang bilangguan ng demonyo. Hallelujah. Sinong gustong lumabas dyan? Sinong gustong lumabas sa kasalanan? Tingnan ninyo, sabi ko na nga ba eh. Sino gustong lumabas sa karukaan? Panginoon, alam po ninyo, mga puso nila, tingnan ninyo, hindi lang mataas-taas yung kamay nila, talaga pong gusto na nilang karukaan. Sino ang gustong lumabas sa karukaan? Sinong gustong lumabas sa mga karamdaman? Sinong gustong lumabas sa kamatayan at mararapture siya? Yung desire natin, ayon ang titingnan ng Panginoon. Ito ang gawin nyo. Kamuhian ninyo ang bilangguan ninyo. Do not ever adjust to your prison life that you become contented. Ayun, mga kapatid, ang mga nakabilanggo, katagalan mag-a-adjust na sila, na nagugustuhan na rin nila. Tayo, huwag kayong mag-adjust. Do not adjust to diseases and afflictions in the body. Kamuhian ninyo at sabihin ninyo, hindi ko gusto ito, Panginoon. Bakit po narito? Alisin po ninyo. Hanggang hindi maaalis yan, huwag kayong makontento. Huwag kayong magsanay sa karukaan. Amen? Don't adjust to poverty. Wala na tayong magagawa. Mag-adjust na tayo. Mga anak, ito ng buhay natin. Tanggapin na natin. Wala na tayong magagawa nito. Meron kang abogado. Nangako siya. Ang dami niyang pangako. Hallelujah. Sabi niya, palalayain kanya sa karukaan. Amen. Nangako siya at ibubuhos niya siya yung pagpapala. Sabi niya, mabigay ka at ikay bibigyan ng takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ang ibubuhos ko sa iyo. Sino ang gusto ng buhay na pikpik, liglig at umaapaw? Sino ang gusto ng buhay na
kapos. Palagi. Sino ang gusto ng buhay na talagang takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ibibigay sa iyo? Milagrong buhay yan, mga kapatid. Pagka milagro, hindi mo na pagsisikapan pa. Hallelujah! Pagka milagro, hindi mo na pagsisikapan pa ang buhay na yan. Talagang ikaw ay palalakarin ng Panginoon dyan. Alam niyo ang pinakamahirap na i-adjust ng pastor ninyo, yung karukaan. Hindi ako makapag-adjust kahit anong gawin ko. Amen. Amen. Hindi ako makapag-adjust mga karamdaman. Basta masakit ang paa ko, masama ang loob ko. Amen. Kasi ayaw ko yan eh. Ayaw kong mabilanggo ng karamdaman. Kaya yung karamdaman, pagka dumadapo sa akin ng 2 araw, pagkatapos pangatlong araw, galit na ako, napapahiya yung karamdaman. Sabi niya, nagkamali ako ng dapo. Pagka ayaw mo, tutulungan ka ng Diyos. Kailangan kamuhian mo at hindi ka kontento sa kinalalagyan mong bilangguan ng demonyo. Hallelujah. Amen. Habang naririyan ka pa, umiiyak ka dahil hindi ka kontento, hintayin mo ang tulong ng Diyos, darating sa buhay mo yan. Kaya naman mga kapatid, ang inyong pastor na naririto ay isang magandang balita ang dala na kahit hindi tayo nagkikita, nagpapadala kayo ng sulat sa akin, pinapadalahan ko kayo ng mga blessed cloth bilang point of contact ng kapangyarihan ng Diyos upang mabuksan ang mga bilangguan ninyo at makalabas kayo sa bilangguan ng demonyong yan, ng karukhaan, ng kasalanan, ng mga bisyo, ng hindi kalooban ng Diyos, at kayo ay lumakad sa kalayaan na ibalik sa inyo ang ninakaw ng demonyo sa kanyang paglilinlang. Kaya, wag na po ninyong sisihin palagi yung sarili ninyo. Nahaharap kayo pagkatapos sasabihin ninyo, hindi na siguro kung makakawala nito. Ang Panginoon ang nagpatawad na niyan. Kaya alam nating kakampi natin siya. Pagka inakusahan kayo ng demonyo, sabihin ninyo, ako ay binili na ng Panginoon sa kanyang mahal na dugo at ako ay lumalakad sa kanyang kalooban. Tingnan ninyo, sabi ng Panginoon, sino raw ang makakapag-akusa sa atin? Sapagkat sinabi niya, ang mga nakakilala sa kanya, itinalagan niya na maging katulad ng kanyang anak. Ang mga itinalagan niya, kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag niya, inaring ganap. Ginawang perfect na katulad niya. Pagkatapos ang inaring ganap, nilwalhati daman niya. Ano ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ng Diyos kakampi natin, walang laban sa atin. Nobody can accuse us. Kaya yung mga nagagalit sa atin sa ministry ito, sinasabing, kulto tayo, naku, tatawa lang ako. They have been accusing me as kulto raw ako, kulto. Ibig sabihin, sa demonyo ka. Ibig sabihin, di ka maliligtas. Ito lang ang pinakakultong ang itinataas ang pangalan ni Jesus Christ. Subukan ninyo mga kapatid na pumunta sa inaakusahan ng demonyong kultong ito. Pagka nakinig kayo, magbabago kayo. Maraming bakla dito ang naging lalaki. Noong kayo mga kapatid ay niloloko pa ng demonyo, lalaki ninyo, nagiging babae kayo. At ang mga babae naman, nagiging lalaki. Subukan ninyo, pumunta sa inaakusahang kultong ito. Pagka nakinig kayo at sumunod, palalayain kayo ng Diyos sa bilangguan ng kanyang panlilinlang. Subukan ninyong pumunta sa kultong itong inaakusahang kulto. Pagka kayo ay may bisyo, maaalis at magbabago kayo. Pagka kayo ay masama, magiging mabuti kayo. At pagka kayo ay nasa kadiliman at hindi alam ang kalooban ng Diyos, malalaman ninyo. Ito ang kultong nagtuturo sa tao kung paanong ma-rapture. Ito ang kultong hindi natatakot ipangaral ang buong kalooban ng Diyos. Kaya nga pinangangaral natin ang tithes dito ng walang takot.
Bakit? Mahal ko kayo. Ayaw kong kayo'y manatili sa karukhaan. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan na pagka tayo ay hindi nagbibigay ng ating ikapu, tayo ay magnanakaw. At tayo ay nakasumpa. Pagka tayo nakasumpa, nakabilanggo tayo at ang sentensya ng karukhan at kamatayan nasa sa atin. Mahal ko kayo, kaya itinatapon ko sa inyo ang susi. Buksan ninyo ang pintuan ng inyong bilangguan sa karukhan. The Bible says, bring all the tithes into the storehouse and try me now herewith, saith the Lord, if I will not open unto you the windows of the kingdom of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive them. Ayan, ang dinadalayan ko na maging buhay ng bawat isang anak ng Diyos. Masaganang buhay, pinaalis sa mga karukhaan, sa mga karamdaman, sa mga bisyo, sa mga kasalanan, lumalakad na masagana ayon sa ipinangako ng Panginoon at pagkatapos may buhay na walang hanggan pa. Hallelujah! Ayan ang magandang balita. Kakampi natin ang Panginoon sapagkat ibinuhos niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Yan ang pruwebang siya ay kakampi natin at may pabor tayo sa kanya at hindi niya tayo iiwanan. Anong sinabi niya? I will be with you till the end of the world. Kaya kakampi natin siya. 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Go and preach the gospel unto the whole world. And lo, I will be with you till the end of the world. Hindi ko kayo iiwanang tulad ng mga ulila. Ako ay babalik sa inyo. Tulad ng ako'y nakisama sa inyo, ako ay titira sa loob ninyo. Tinanggap natin ang banal na Espiritu at nakatira siya sa loob ng ating puso. Tumira siya sa atin upang ibigay sa atin ang buhay. Tumira siya sa atin upang may garantiya tayo na pagka namatay tayo, kung halimbawa man mamamatay ang katawan natin sa paglilingkod, isang araw babangon tayo. Sinabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga tumanggap sa Espiritu ni Kristo, tulad ng siya, ang Espiritu nagpabangon kay Kristo, tayo rin naman sa huling araw ay pababangunin o kaya bubuhayin muli mula sa mga patay. Nasa sa loob natin siya, hindi niya tayo iniwanan, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu upang palayain tayo. Amen. Naririto siya sa atin, hindi niya tayo iwanan upang siya ang maging guide natin. Amen. Tuturuan niya tayo sa daan na nasa unahan. Nandito siya sa atin, bibigyan na tayo ng assurance na talagang tayo ay sa Kanya nga. At naririto siya sa atin, sinasabi ng banal na kasulatan, upang ating maging katulong sa lahat ng bagay. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin at nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. The Spirit is within us because He is with us. He is with us because He loved us. This is the reason why we can say, if God be for us, who can be against us? Hallelujah! Tingnan mo mga kapatid, nang tayo binigyan ng kanyang Espiritu, naging anak tayo. Ito ang patutuong kakampi natin siya sapagkat ginawa niya tayong membro ng kanyang pamamahay. Alam ba ninyo, anak na kayo ng Diyos? Anak na kayo ng Diyos, hindi na kayo anak ng demonyo. Anak na kayo ng Diyos. Kung anak na kayo ng Diyos, may karapatan na kayo tumawag na ama sa Kanya at may karapatan na siyang tumawag na anak sa inyo. Hallelujah. Ano man ang kailangan ng anak, ibibigay ng ama. Adopted tayo, ginawa tayong anak at ginawa tayong member ng kanyang pamamahay. Kaya masasabi natin, Aba, Ama. Hindi mo matatawag na ama ang Diyos kung wala kang relationship sa Kanya. Ano kayo nagkaroon ng relationship? Ipinanganak kayo sa tubig at sa Espiritu. Nabautismo kayo, tinanggap niyo yung Holy Spirit, lumakad kayo sa Kanyang kalooban. Anak niya kayo.
Kaya ang mga anak, masaya na. Sapagkat ang mga anak ay may kalayaan. Ang mga alipin ay walang kalayaan. Ngunit tayo ay ginawang mga anak at hindi na alipin yun. Kaya lumalakad na tayo sa kanyang kalooban at ang lahat ng mga bagay na kanyang pinangako sa atin, ibabalik sa ating lahat yun. At ang mga anak na masaya ay marunong ng pumuri sa kanya. Bible says God is a spirit and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hallelujah! Tunay ba kayong mga anak ng Diyos? Tunay bang anak na kayo ng Diyos? Gusto ba ninyo ng kalayaan? Sinong gusto makalaya sa karamdaman? Taas ang kamay. Sinong gusto makalaya sa karukhaan? Na yung espiritu ng karukhaan, bilangguan yan, aalis sa buhay nyo. Talagang aalis. Makikita nyo aalis, hindi na lalapit sa inyo. Ngayon, hinahabol-habol kayo ng karukhaan. Ano man ang gawin ninyo, mag-ipon sa bangko, magtrabahong 6 to 6, ang bagsak ninyo bilangguan pa rin. Sinong gusto makalaya sa mga bagay na yan? Sinong gusto makalaya sa bisyo? Ano man ang gawin ninyo, balik pa rin kayo sa Marlboro. Ano man ang gawin ninyo, balik pa rin kayo sa Syoktong. Sino gusto makalaya riyan? Malalayain kayo ng Panginoon ngayon. Hallelujah! Alam ninyo kung paano makalaya? Kayong nabilanggo sa espiritu ng bisyo. Pagka ang bisyo niyan nasa sa inyo, paglapit ninyo rito mamaya, kung ang bisyo ninyong nakabilanggo sa inyo ay sigarilyo, kunin niyo lahat at iwan dito sa altar na to. I-surrender ninyo. Sabihin ninyo, Panginoon, ayaw ko na po ng mga rehas ng bilangguang ito. Tingnan mo yung mga rehas, araw-araw kinakain mo mga kapatid. Rehas na maputi. Hindi mo alam yung nicotine nakabalot na sa baga mo. At ilang araw ka na lang, ilang buwan, ilang taon ka na lang. Pinapatay ka ng demonyo, ikaw mismo ang kanyang ginagamit. Iwan mo na yan. Pagkatapos sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong makalaya. Yung gusto lang. Pero yung gustong manatili sa bilangguan at iyan ay kalooban ninyo, masaya na kayo riyan, babay na. Iiwan kayo ng Panginoon dahil ayaw ninyo. Pero yung gustong makalaya riyan, pupunta ngayon at pagkatapos sabihin ninyo, gusto ko pong makalaya, Panginoon, sa mga bagay na ito. Hallelujah! Hallelujah! Isang araw, mga kapatid, si Elisha, dadakpin ng general sa Syria dahil ang kanilang plano palaging nabibisto ng propeta ng Diyos. Dumating doon ang mga 5,000 sundalo, kinubkob ang bahay ni Elisha the prophet. Sumilip ang kaniyang servant. Nakita niya ang napakaraming sundalong dadakip sa kanila. Natakot ang kanyang servant. Sinabi niya, mahal na propeta, napakarami po ng mga sundalong dadakip sa atin. Ano pong gagawin natin? 2 lang tayo. Pero propeta siya. Alam niya, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ng prophet Elisha, huwag kang matakot. Kasi ang kampi sa atin, mas marami pa kaysa sa kanila. Hallelujah! May mga anghel siyang susuguin upang alisin ang karamdaman sa katawan mo. Merong isang kapatid natin nang idinalangin namin sa Davao, mga kapatid, at hiningi namin ng milagro ng Diyos. Ginamot siya ng Panginoon. Isang gabi na naginip siya. Sa kanyang panaginip, dinala siya sa isang operating table. At may maliwanag na ilaw na kita niyang nakapaibabaw sa kanya. At nakita niya ang mga 6 na nakaputi na tila mga doktor na hinubaran ang kanyang katawan ng mga damit. At pagkatapos, inoperahan siya. Ngunit napansin niya na habang inooperahan siya nung 6 na yon, wala naman silang mga instrumentong hawak.
kamay lang. Pinagbubuksan yung tiyan niya, mga kapatid. Dali daw, nabuksan yung tiyan. Tapos kinuha yung bitukan niya. In-inspection lahat. Dahil yung sakit niya nasa tiyan. Tapos nakita niya, pinagpuputol yung mga bulok na parte ng kanyang bituka. Tinapon doon sa tabi. Tapos nung nakita niyang naputol na lahat, idinugtong na. Isa na uling-muli sa kanyang tiyan. Tapos mga kapatid, ginanon lang, ayos na siya. Nung nagising siya, perfectly healed. Wala na siyang karamdaman pa. Hallelujah! Tingnan ninyo, kung saan nakataas ang pangalang yan, kahit sa Celebration Plaza, kahit sa ilalim ng mangga, kahit saan, pagka naitaas ang pangalang yan. Kaya gusto ko nasa bahay ninyo yan, upang maging extension kayo ng pagpapala ng Diyos. Saan nakataas yan, ang dakong yon ay magiging extension ng kaharian ng Diyos. At doon ilalagay ng Panginoon ang hagdanang hindi nakikita. Na nakita ni Jacob nung siya natulog. Habang siya naglalakad, nakatulog siya at pagkatapos mga kapatid, inunan niya ang isang bato. Biglang na naginip siya na sa kanyang inuunang bato, nandoon ang hagdanan ng langit, ng extension ang batong yon. Tapos, nakita niya sa hagdanan yon sa kabila, may mga anghel na umaakyat at sa kabila, may mga anghel na bumababa. Nung siya magising, sabi niya, hindi ko alam na ito pala ay bahay ng Diyos. Kung saan nakataas ang pangalan ni Jesus Christ sa ministering ito na inanoint ng Panginoon, nandoon ang extension ng kanyang kaharian. Ang hagdanan sa langit na hindi nakikita ay nakababa sa dakong yon, lalo na habang ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya, dito sa San Fernando at buong Pampanga, magkaisa tayong palayasin ang demonyo na humahawak dito ng susi ng bilangguan na nakabilanggo ang napakaraming tao. Baka kayo ay isa pa sa nakabilanggo doon. Hindi pa tapos ang kaso ninyo. Ngayon ang panahon na dumating ang Panginoong tunay sa buhay nyo at pagkatapos palalayasin natin ang demonyong nagdadala sa susi ng bilangguan niyan. Ating aagawin sa kanya at palalayasin siya at palalayain kayong lahat. Sino ang gustong makalaya? Hallelujah. Sa mga sandaling ito, ano man ang kailangan mo, ako'y dadalangin sa inyo. Bago kayo pumunta dito, dadalangin muna ako sa mga nasa kanilang telebisyon. Kung kakampi ninyo ang Diyos, walang laban sa inyo. Bilangguan, karukhaan, kasalanan, bisyo, anumang masama, mga kapatid, aalisin ng Diyos sa buhay mo. Ang lahat ng ayaw mo sa buhay mo, aalisin ng Diyos. Pagka yan ay tinas mo, sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong lumabas sa bilangguang ito ng aking buhay. At gusto ko pong ako ay maglingkod na may kalayaan sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Ama, pagpalain po ninyo ang lahat ng nakabilanggo. Paalisin po sila sa bilangguang yan na may sentensya ng kamatayan. Salamat po, ibinigay ninyo ang aming dakilang kakampi, ang aming dakilang abogado, si Jesus Christ, the name above every name, na ipinoproclaim namin hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon sa aming buhay, sa aming dako, sa aming bansa at sa buong sanlibutan. Pagpalain po ninyo sila, Ama, pagagalingin ang lahat ng mga karamdaman at ang lahat po ng karukhaan ay aalisin sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus Christ, be free right now. Amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.